mapagpahala at masayang araw sa inyo mga bata. Ako si Binibining Harley K. Ella Fischal, ang inyong magiging guro sa asignaturang Filipino para sa ikalawang baitang. Bago natin simulan ang ating talakayan, tayo muna ay manalangin. Tayo'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa magandang kalusugan at sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Tunay na kaibuti mo po, Panginoon, kaya patuloy na pinupuri at sinasamba ka namin. Dalangin po namin, nagabayan niyo po kami sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maunawaan ang lahat ng mga araling ituturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino, pagmamahal at kalakasan sa aming pag-aaral. Pagpalain mo po ang aming bansa, ang aming paaralan, ang aming mga guro at mga magulang. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga bata, ang ating paksang tatalakayin ay ang nagagamit ang salitang kilos tungkol sa pag-uusap sa iba't ibang gawain sa tahanan, paaralan at pamayanan. Ito ay alinsunod sa DepEd Most Essential Learning Competencies mula sa ika-4 na markahan at ika-3 linggo ng asignaturang Filipino sa ikalawang baitang. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang salitang kilos sa pangusap, ipapahayag ang kahulugan ng pandiwa o salitang kilos, at nakakasulat ng pangungusap gamit ang salitang kilos. Handa na ba kayong makinig at matuto mga bata? Halina at simulan na natin ang talakayan. Mga bata, masdan natin ang nasa larawan. Siya si Mary. Siya ay isang mabait at masipag na bata. Ano ang nakikita niyo na ginagawa ni Mary? Sa palagay niyo mga bata, ano kaya ang ginagawa niya? Tila si Mary ay nagsasagawa ng kilos. Mga bata, inyo rin bang napansin? Mahusay, si Mary ay nagwawalis ng sahig. Nagwawalis din ba kayo o naglilinis din ba kayo sa inyong mga tahanan? Mabuti kung ganoon. Bilang bata, dapat tayo ay tumulong sa mga gawain sa ating tahanan, paaralan o pamayanan. Mga bata, sino sa inyo ang magaling nang magbasa? Magaling kung ganon. Kung kayo ay nahihirapan pang magbasa, pwedeng humingi ng tulong sa inyong mga magulang upang kayo ay makasabay sa ating pagbabasa. Samahan niyo kaming basahin ang mga pangusap na ito. Para sa unang bilang, masayang nagpipinta ang mga mag-aaral. Mga bata, ano ang napansin ninyo sa ating pangusap na binasa? Tama! Ito ay may salungguhit. Tama, nagpipinta. Ang nagpipinta ba ay nagsasaad ng kilos o galaw? Tama, ito ay nagsasaad ng kilos o galaw. Basahin naman natin ang pangalawang pangusap mga bata. Sila ay naglilinis dahil may darating na bisita. Ano ang salitang salungguhitan sa pangungusap? Tama, ito ay naglilinis. Ang salitang naglilinis ba ay nagsasaad ng kilos o galaw? Tama. Basahin naman natin ang ikatlong pangusap.
Tinuturuan ni nanay kung paano maghugas ng plato ang kanyang anak. Ano ang salitang may salungguhit sa pangusap? Tama, maghugas. Ito ba ay nagsasaad ng kilos o galaw? Tama. Ngunit, alam niyo ba kung anong bahagi ng pananalita ang mga salitang ito? Ang bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw ay tinatawag na pandiwa. Sabay-sabay nga tayo, mga bata. Pandiwa. Magaling. Ang pandiwa ay salita na nagsasaad o nagpapakita ng kilos o galaw ng isang tao, hayop o bagay. Ito ay nagbibigay buhay sa pangungusap. Narito pa ang mga ilang halimbawa na nagsasaad ng kilos o galaw. Pagmasdan natin ang larawan, mga bata. Siya si Ana. Mahilig siya sa mga halaman. Ano kaya ang nakikita niyo na ginagawa ni Ana sa mga halaman? Tama, si Ana ay nagdidilig ng halaman. Ang nagdidilig ba, mga bata, ay nagsasaad ng kilos o galaw? Tumpak. Ito ay nagpapakita ng galaw, sapagkat kapag tayo ay nagdidilig, ginagalaw natin ang ating mga kamay. Mga bata, ano ang inyong napapansin? Magaling! Si Mario ay nagsusulat. Ang nagsusulat ba ay nagpapakita din ng kilos o galaw? Tama! Ang nagsusulat ay isa rin sa halimbawa ng pandiwa dahil ito ay nagsasaad ng kilos o galaw. Pagmasdan naman natin ang ginagawa ng magkapatid. Ano kaya ang ginagawa nila? Magaling! Sila ay umiinom ng gatas. Ang umiinom ba ay nagsasaad ng kilos? Tama! Ito ay nagsasaad ng kilos o galaw. Ngayon, atin muling basahin ang mga salitang kilos na ating ipinakita. Nagdidilig, nagsusulat, at nagbabasa. Ano ulit ang tawag sa mga ito? Tama, ang mga binasa natin ay ang mga salitang kilos o tinatawag na pandiwa. Ang pandiwa ay nagsasaad o nagpapakita ng kilos o galaw ng isang tao, bagay o hayop. Naunawaan ba ninyo, mga bata, ang ating aralin? Ngayon, may inihanda akong gawain para sa inyo. Masdan ang mga larawan kung ito ay nagsasaad ng kilos o galaw. Isulat ang oo kung ito ay nagsasaad ng kilos at hindi naman kung ito ay hindi nagsasaad ng kilos. Mayroon kayong 1 minuto upang sagutan ito. Tapos nyo na bang sagutan ang mga ito, mga bata?
Kung ngayon, isa-isahin natin ang mga larawan at tukuyin natin kung ito ay nagsasaad ng kilos o galaw. Unang bilang. Ang bata sa larawan ay naghihilamos. Siya ba ay nagsasaad ng kilos o galaw? Tama. Siya ay nagsasaad ng kilos o galaw. Ang sagot ay oo. Pangalawang bilang. Ano ang ginagawa nila sa larawan? Sila ay nagsasampay. Ito ba ay nagsasaad ng kilos o galaw? Tama. Ang sagot ay oo. Pangatlong bilang. Ito ba ay nagsasaad ng kilos o galaw? Magaling, hindi. Dahil ang silya ay isang gamit at kailangan ng tao upang ito ay gumalaw. Pang-apat na bilang. Ito ay radyo. Nagsasaad ba ito ng kilos o galaw? Magaling, hindi. Para naman sa ikalimang bilang. Tama, ito ay nagsasaad ng kilos o galaw. Ang pang-anim na bilang ay isang bagay. Ito ay suklay. Nagsasaad ba ito ng kilos o galaw? Tama, hindi ito nagsasaad ng kilos o galaw. Ang pang-pitong bilang ay isang bagay din. Nagsasaad ba ito ng kilos o galaw? Hindi. Magaling mga bata. Sa pang-walong bilang, siya ay naghuhugas ng pinggan. Nagsasaad ba ito ng kilos? Tama. Siya ay nagsasaad ng kilos. Ano naman sa pang-siyam na bilang? Ito ay isang bagay. Ito ay lapis. Nagsasaad ba ito ng kilos o galaw? Tama. Hindi ito nagsasaad ng kilos o galaw. Paano naman sa pang-sampung bilang? Ang nanay ay nagluluto. Ito ba ay nagsasaad ng kilos o galaw? Tama. Ito ay nagsasaad ng kilos o galaw. Ako ay nagagalak dahil matataas ang mga nakuha niyong scores. Magaling mga bata. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ngayon naman, sa ating pagsasanay o pagsusulit, gagamitin natin ang isang website na nakakatulong sa ating mga mag-aaral, pati na sa mga guro. Ito ang tinatawag na Brainscape. Handa na ba kayo mga bata? Ang ating lamang gagawin ay tutukuyin kung ano ang salitang kilos sa pangungusap. Handa na ba kayo mga bata? Kung ganon, atin nang simulan. Unang pangungusap. Si James ay kumakain ng kanyang agahan. Ano kaya ang salitang kilos sa pangungusap? Tama. Ang salitang kilos ay kumakain. Pangalawang tanong. Masayang nagtuturo si Ginang Cruz sa kanyang klase. Ano kaya ang salitang kilos sa pangungusap? Nagtuturo. Magaling. Masayang naglalaro ng patintero ang mga bata. Alin dyan ang salitang kilos? Tama, ang salitang kilos ay naglalaro. Very good. Ito naman, nagpupunas ng mesa si Lily. Ano ang salitang kilos sa pangusap? Nagpupunas. Magaling.
At ang panghuli, si Tatay Alex ay nagkukumpuni ng silya. Ano kaya ang salitang kilos? Magaling, ang sagot ay nagkukumpuni. Ako ay nagagalak dahil matataas ang mga nakuha niyong scores. Magaling mga bata. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Para naman sa inyong takdang aralin, magtala ng 5 salitang kilos o pandiwa na makikita sa inyong tahanan, paaralan o pamayanan at gamitin ito sa pangungusap. At diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan. Muli, ako si Binibining Harley L. Official, ang iyong guro sa asignaturang Filipino sa ikalawang baitang. Maraming salamat sa pakikinig.